Tamang-tama ni Mark ang malalambot na palad ng kanyang pamangkin. Lalo siyang nag-init, nagnanasa, sa ginawang pagpisil ng dalagita sa kanyang mga kamay. Batid ni Mark na may gusto sa kanya ang pamangkin. Ang hindi niya lang alam kung paano niya to matitikman, kung paano niya sisimulan. Lalong nagwala ang nag-iinit niyang damdamin. Tinignan ni Maricar ang kanyang orasan. 2:00 na madaling araw. Tito, uwi na tayo. Mahinang tura ng dalagita. Okay, it's up to you. Nakangiting tugon naman ng binata. Matapos nilang bayaran ang kanilang in-order na pagkain at inumin, sumakay na sila ng kanilang sasakyan. Tito, kaya mo pa bang mag-drive? Medyo kang nakainom ka na kasi. Pag-aalala pa ng dalagita. Don't worry, kaya ng tito mo to, tugon ng binata. Habang binabalagtas ng dalawa ang kahabaan ng Marcos Highway, malapit sa Santa Lucia Mall, sa Marikina. Nagulat si Maricar nang biglang ihinto ng binata ang kotse. Why, tito? Mahinang tanong ng dalagita. Ngiti lang ang itinugon ng binata sa kanya. Tito naman eh. Wag mo naman akong ngintian ng ganyan. Baka ma-fall ako sa'yo niyan. Maricar, pwede bang pakis? Nakangiting paalam ng binata sa dalagita. Kiss lang. Walang problema. Pilyang tugon ng dalagita. Sabay inilapit niya ang kanyang bibig sa tito niya at ipinikit ang kanyang mga mata. Nagulat si Mark. Naisip niya kasi sa pisngi lang papahalik ang dalagita. Dahil dito, kaagad hinalikan ni Mark ang labi ng dalagita. Sabay niyakap to ng mahigpit. Hindi nakaimig ang dalagitang si Maricar nang halikan siya sa labi ng kanyang tito. Pakiramdam ng dalagita, biglang sumukob sa buo niyang katawan ang kakaibang lamig na may dalang matinding pagnanasa. Nang hindi pumalag si Maricar, kaagad pinaghahalikan ni Mark ang lips ng pamangkin. Niyakap niya to na sobrang napakahigpit. Lapat na lapat ang kanilang mga labi. Daman-dama ng dalagita ang matipunong pangangatawan ng amain. Hindi napigilan ni Maricar ang nararamdamang pag-iinit ng katawan. Hindi niya na kayang pigilan ang kanyang sarili na mga oras na yon. Hindi niya kayang tiisin na hindi makaganti ng halik. Kumanti ng halik ang dalagita. Lalong nag-enjoy si Mark nang tumugon ang pamangkin sa kanyang halik. Kaagad niyang pinagpala ang matayog na kayamanan ng pamangkin. Nang dahil sa ginawa ng amain, mahinang nakalika ng ingay si Maricar. Lalong nagpaalab sa pagnanasa ni Mark yun. Maya-maya pa, mas mainit na ang kanilang halikan. Nang hindi na makontento, tuluyan ang pinaglakbay ni Mark ang kanyang palad sa katawan ng pamangkin. Kaagad niyang nahaplos ang malambot na katawan nito. Damang-dama ni Mark ang kakinisan ng balat ng pamangkin. Napapamura pa ang binata dahil sa kasiyahang nararamdaman. Hindi niya akalain na humantong sa ganitong takbo ang pagtungo nila sa Antipolo. Bagamat unang araw pa lamang ni Mark nang dumating galing US, tila binigyan siya ng magandang regalo ng kanyang maganda at kaakit-akit na pamangkin. Tito, huwag dito. Sa bahay na lang. Total, tulog na ang mga tao doon. Bulong na sambit ng dalagita. Dahil sa narinig ni Mark, mabilis niyang pinaandar ang sasakyan para makauwi na. Sa laot pa lang ng kotse,
Sobrang pagnanasa na ang nararamdaman ni Mark. Gustong gusto niya nang maangkin ang kanyang magandang pamangkin. Patuloy sa pag-aalburuto ang nagiinit niyang damdamin. Pagdating nga sa bahay, tulog na ang mga katulong. Ganon din ang driver. Hindi na tinangkapan nila Mark at Maricar na gisingin ang mga ito para hindi maudlot ang nakaktakda nilang pag-iisa. Isinara ni Mark ang gate bago sila pumasok sa bahay. Kaagad pumasok si Maricar sa kwarto niya at sumunod naman si Mark. Dahan-dahan lang na naglakad ang dalawa habang papasok sa kwarto. Si Maricar na ang nagsara ng pinto ng kwarto niya at inilak niya yon. Hindi pa man dumating sa kama si Maricar, kaagad siyang niyakap ni Mark at hinalikan sa labi. Walang magawa si Maricar kundi gantihan ng halik ang amain. Halatang kanina pa sabik na sabik sa isa't isa ang dalawa. Mariin ng halikan. Walang humpay at malaya ang dalawa sa kanilang bawal na ginagawa dahil walang istorbo sa kanila. Tangi ang kwarto lang ng babae ang bukod tanging saksi sa kanilang mapusok na halikan. Habang nasa kainitan sila ng tagpong yon, pinag-init ng gusto ni Mark si Maricar. Wala itong itinara kahit na anumang saplot sa katawan. Bumulaga sa kanyang mga mata ang napakaganda at kaakit-akit na katawan ng pamangkin. Napakaganda mo, Maricar, bulong ni Mark sa pamangkin. Nagsimula ng makalika ng ingay si Maricar. Nang umpisahan siyang pag-initin ni Mark, dala ng matinding pagnanasa ni Mark, nagtanggal na rin to ng saplot sa katawan. Nanlaki ang mga mata ni Maricar nang makita ang ipinagmamayabang na kayamanan ni Mark. Wow, tito ha, ang gifted mo naman. Mapang-akit, nasambit ng dalagita. Alam ni Maricar na mas may pagyayabang ang kanyang tito Mark kumpara sa kanyang dad. Tito, kinakabahan naman ako. Baka hindi ko yan kayanin. May pag-aalalang wika ni Maricar. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Relax ka lang at i-enjoy mo ang ating sandali, sabi ni Mark habang hinalika ng laig ng kanyang pamangkin. Sa loob-loob ng dalagita, ngayon lang siya nakakita ng ganito ka-gifted. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman oras na maangkin siya ng kanyang tito Mark. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawawala ang nararamdamang kaba ng dalagita nang walang humpay siyang paginitin nito. Halos mabaliw si Maricar dahil sa kasiyang hatid ni Mark sa kanya. Hindi na niya mapigil ang kanyang sarili sa sobrang pagnanasa at agad niyang narating ang rurok ng kasiyahan. Magaganap na sana ang pinananabikan ni Maricar na sandali nang biglang huminto ang kanyang tito. Bakit, tito? What's wrong? May halong inis na tanong ni Maricar. Mali ito, Maricar. I'm sorry, sabi ng lalaki sabay kinalikuran to at lumabas ng kwarto. Hindi lubos maisip ng dalagita kung anong nangyari sa tito niya. Bumangon sa Maricar na may inis sa muka dahil sa pagkabitin na pag-udlot na pag-angkin sa kanya ni Mark. Sa loob ng kwarto ni Mark, muli niyang inisip ang mga sandaling tagpo nila ng pamangkin niya habang pinapasaya nito ang kanyang sarili. Mahina nitong nabanggit ang pangalan ni Maricar nang marating niya ang rurok ng kasiyahan. Oo, si Maricar ang laman ng kanyang imahinasyon. Iniisip niya na naangkin niya ng tuluyan ng pamangkin. Humingi ng
ng tawad si Mark sa kanyang sarili dahil sa pagkakatukso niya sa kanyang dalagitang pamangkin. Nagpapasalamat din ang binata sa kanyang sarili dahil hindi siya tuluyang bumigay kay Maricar. Sa isip-isip ng binata, hindi kaya ng konsensya niya na angkinin ng anak ng kapatid niyang si Alfredo. Humiga si Mark sa kanyang kama at nakatulog. Samantalang si Maricar naman, hindi makatulog dahil sa kakaisip sa Tito Mark niya. Bagamat naiinis siya sa binata, idinaan na lamang niya sa kanyang isipan para maipatuloy ang naudlot na kasiyahan kanina. Itinuloy niya ang naudlot na kasiyahan kanina lang. Mahinang nakalika ng ingay si Maricar dahil sa kanyang ginagawa. May hatid na kakaibang kuryente sa buo niyang katawan. At hindi rin naman nagtagal, nakamit niya ang lurok ng kasiyahan. Kinabukasan ng umaga, sabay silang nag-almusal na dalawa. Tuwing sumusubo ng pagkain si Mark, nakikita niyang masama ang tingin sa kanya ng magandang pamangkin. Parang nasa loob pa rin ng dalagita ang pagkainis matapos siyang mabitin sa kanilang ginawa kagabi. Nang muling tumingin ang dalagita sa tito niya, bigla niyang kinindatan ng binata. Kunwari nagalit si Maricar, kung saan bigla itong tumayo. Saka kinuha ang tuwalya sa upuan bago nagtungo sa kanyang kwarto. Napangisi na lang si Mark sa sarili habang pinagmamasdan ang pamangkin. Gustuin man ni Mark na angkinin ang anak ng kanyang kuya, tila hindi naman kaya ng konsensya niya na gawin yon kay Maricar dahil pamangkin niya to. Maya-maya pa, mabilis na kinuha ni Mark ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa matapos sumunog to dahil may nag-text. Lalong napatawa si Mark nang mabasa ang text na may nakasaad na ganito: "I hate you, Tito. Nakakainis ka talaga." Nag-text back naman agad si Mark at sinabi niya sa text na hindi na sila pwedeng magniig pang dalawa dahil magkadugo nga sila. Hindi na nag-text back ang dalagita. Matapos kumain, nagtungo ang binata sa kanyang silid at humiga. Ilang sandali lang, may tumawag sa cellphone ni Mark. Dali-dali niyang sinagot to nang makita sa screen ng kanyang cellphone ng kapatid niyang si Alfredo ang tumatawag. "Yes, kuya," sagot pa ni Mark. "Mark, okay ka lang ba dyan? Baka sa Monday na ako makakauwi ha, dahil may mahalaga kaming appointment dito sa mga tauhan ko sa Cebu. Pasyal-pasyal ka na lang muna dyan para hindi ka mainip, okay?" Sabi ni Alfredo sa kapatid. "Sige kuya, ingat po kayo dyan," tugon naman ni Mark. Sabay binaba ang phone. Maya-maya pa, muling tumunog ang cellphone. Mabilis na sinagot ni Mark ang cellphone at hindi nga niya tinignan kung sino tumatawag. "Hello?" Sabi pa ni Mark. "I hate you, Tito. Galit talaga ako sa'yo." Galit na parang may paglalambing na tono ang boses ni Maricar. Sabay pinutol ang signal. Napatawa na lang ulit si Mark dahil sa ginawa ng pamangkin niya.